Sabay na ating bibigyan nating pansin ang mga persons deprived of liberty na nasa loob ng kulungan. Sa kabila ng kanilang kalagayan, patuloy ang kanilang pagdinilay at paggunita sa sakripisyo ni Kristo sa tulong ng spiritual na paggabay. At upang ibahagi kung paano nila ginugunita ang banal na linggo at ang kahalagahan ng kanilang pananampalataya sa loob ng piitan, makakapanayan po natin si Reverend Father John Vincent Damian. Magandang umaga po at welcome sa Rise and Shine Pilipinas. Magandang umaga, Sir Audrey and Ice. Father, paano po ba ipinagdiriwang ng mga PDLs natin ang Semana Santa sa loob ng BJMP facilities? Yeah, ang isa sa mga mandate kasi ng BJMP, lalo sa spiritual aspect ng ating mga persons deprived of liberty, lalong-lalo na sa pagbibigay sa kanila ng rehabilitation and reformation, that includes the moral and spiritual upliftment. Right. Kaya nagkakaroon tayo ng mga itong activities sa loob ng facilities, especially the observance of Holy Week na ginagampanan namin bilang mga chaplain sa loob ng BJMP agency po. Okay, Father, sa kabila po ng kanilang sitwasyon, no? Paano niyo po na ipaparamdam sa mga PDL ang tunay na diwa ng sakripisyo at pag-asa na hatid ng Holy Week? Yes, I always remind them that the story of the Holy Week ay kwento rin ng kanilang buhay. Merong hindi magandang karanasan, may paghirap, may pagdurusa, may mga pagkakamali. Pero hindi natatapos ang lahat doon, kundi mas nagkaroon sila ng bagong pag-asa na in the resurrection, sila makakabangon muli. Kaya ang isa sa mga pagpaparamdam namin, lalong-lalo sa pagbibigay namin ng mga itong mga activities sa loob ng jails. And we open the facilities para ma-observe nila lalo yung Holy Week activities natin sa loob ng jail facilities po. And sa inyo pong observation, ano po ba yung pinakamalalim na reflection nila tuwing Semana Santa? Ang isa sa nakita ko na pinakamalalim na reflections nila, yung hindi huli ang lahat. Yung nagsisimula silang makita yung mas malalim na aspeto ng kanilang buhay, bakit sila nakakaranas ng mga itong mga sitwasyon. Sila yung nagkamali nga, may mga hindi magandang nangyari nakaraan, pero hindi naman kasi binibilang ng Diyos yung mga pagkadapa nila, kundi mas lalong gusto na makita ng Diyos yung kanilang pagbangon, like in the resurrection. Kaya nga sa mga malalim kong nakikita ko yung marunong na din silang patawarin ang kanilang mga sarili. When they start to forgive themselves, simulan nila yung mapatawad na nila kanilang mga kapwa, at doon nila mas naramdaman yung pagpapatawad ng Diyos. At pag naramdaman nila yung pagpapatawad ng Diyos, doon nagsisimulan yung kanilang pagbabagong buhay. Lalong-lalo sa loob ng ating mga facilities. So meron tayong humility at nabibigyan sila ng pag-asa during this time. At hindi pa hulihang lahat. Naalala ko tuloy doon nung pinapanood ko yung Passion of the Christ, kung saan nakapako si Jesucristo sa kanyang huling mga oras, yung kausap niya yung dalawang katabi niyang nakapako din. Parang ganun lang din yung senaryo. So hindi pa huli ang lahat. Meron po ba kayong mga activities at programs sa BJMP para sa ating mga PDL sa panahon ng Semana Santa? Yes po, bilang isang tugon namin sa chaplaincy office, kaming mga pare at iba-ibang mga religious providers natin, we open our jail facilities on these programs. May faith-based programs po tayo. At the same time, pag Holy Week, siyempre ginagawa din natin ating mga recollections. Hindi lang sa BJMP personnel tulad namin bilang mga chaplain, there are also religious providers na galing sa labas that are the volunteers, parishes, churches na nagbibigay ng ministry at apostolate sa loob ng jail, which they facilitate the programs ng ating mga PDL sa Holy Week. Like we have a Station of the Cross. They're doing it inside their jails, even just room. We have Lenten recollections also, Holy Week recollections. Meron tayong mga 7 last words na ginagawa. May washing the feet din tayo na nangyari sa loob. We also do Palm Sundays, Biyernes Santo, Veneration of the Cross sa loob ng jail. So we open all the churches na gustong magbigay ng programa para mas lalong mapalalim yung kanilang pananampalataya. That's a good program. I-invite nila yung mga simbahan para pumunta doon. Marami yun. So, paano po ba nakakaapekto ito sa kanila, yung paggunita ng Holy Week at yung pananaw, pag-uugali ng mga PDL after? Ano po yung observations? Nababago po ba yung mga character nila sa loob mismo ng piitan? Yes po sir, isa sa mga nakikita ko, na-observe ko when I'm doing my activities sa loob ng jails, nagiging silensyo sila. Silence in the sense na
mas lalo silang napapaisip ng mas malalim at nagiging positibo yung relationship nila sa kapwa nila PDL. No? At yun na kasi ang pinakamahalaga na makita natin, yung nagbabago yung kanilang pakikitungo sa isa't isa. Dahil doon sa makita nilang pakikitungo sa isa't isa, yung meron silang in solidarity with also with their fellow PDLs. At pag nararamdaman nila yun, mas nakikita natin yung suporta rin nila sa bawat isa. Kaya always ask them to pray for one another. Ang dasal nila, alam ko yun din naman ang mga dasal nila sa isa't isa. So bakit hindi sila magtulungan at magtulungan kami sa pamamagitan ng mga dasal. At yun ang nakita kong malalim na observe ko sa kanila na pagbabago talaga. At mas lalong positibo yung kanilang mga pananaw. No? At hindi naman siguro agad-agad, pero I think step by step, unti-unti, mas naliliwanagan sila sa ano nangyayari sa kanila at mahanap nila yung reasons, yung positive reasons and purpose nila kung bakit sila dumaan sa ganitong sitwasyon. Well, ngayon pong panahon ng Kwaresma, Father, may mga kababayan tayo nakakulong at meron ding namang nakakulong hindi man physically pero sa galit, sa mga negatibong karanasan sa buhay. Alam mo yun, yung merong mga dinadala. Ano po yung mensahe nyo sa ating mga kababayan ngayong Semana Santa? Ang isa sa mga nakikita natin, no, ang ating mga PDL ay nakakulong inside the jail facilities physically. Yes. Pero tayo din bilang mga mamamayan, no, minsan nakakulong din tayo sa iba't ibang mga paraan. Sabi mo nga sir, yung nakakulong tayo sa galit, nakakulong tayo sa mga insecurities natin, nakakulong tayo sa mga even material things, no? At hindi tayo minsan makalabas doon. Pero ang pagiging ngayong Holy Week nito, hindi lang ito paalala pero paanyaya sa atin na tahakin yung kagandahan ng selebrasyon na ito. That Holy Week is don't just feel guilty but be transformed. No? This Holy Week, don't just see the cross, look at the cross, pero carry it with purpose. No? And Holy Week is not just about a celebration but a change of heart. Yun ang pinakamagandang makita natin ngayong Holy Week ito, yung pagbabago din natin. No? Hindi lang sa mga PDL, kundi tayo. Dahil mayroon tayong mga pagkakataon na nakukulong tayo sa hindi maganda, nasasanay tayo sa hindi maayos at direksyon. At alam natin na minsan naliligaw tayo at kailangan din natin the humility na matanggap itong mga pagkakamali natin. At doon tayo nakapagsimulang makapagbago at matanggap natin si Jesus sa buhay natin. Ayun, yung kababaang loob at pag-recognize ng ating pagkakamali, yun yung simula ng pagbabago. At dapat ma-recognize din natin yung mga other idols natin, di ba? Kung saan tayo, like yung greed, social media, being vain, mga ganyan. Para makafocus din tayo sa true meaning ng Holy Week ang bawat isa, di ba? And for good change. So maraming salamat po sa inyong oras at sa pagbabahagi ng inyong kaalaman at karanasan. That was Father John Vincent. Maraming salamat, Maraming Father. salamat po.